katawhan. Cebu Catholic Television Network. Dies ira nos salvet seculum in familia, te vitrum civila. Quantus semores securus valoriunes est sunt aspit penis Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network, CCTN. May panultihon sa kinaadman, non potest esse diuturnum, quae non subis diritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwas kamatuuran ipasukan. May gahum ang kamatuuran. Labing taas sa tanang kaalam o kaibaw o kamaturan sa Sirach 34:8. Ang Diyos mingon nga ang labing dako sa tanang kaibaw o labing taas sa tanang kamaturan o kagahuman sa alimpatakan mampung si Diyos nga miguwa siyang baba. Muna nga sa atong pagsusi, paglangoy sa laod sa pagpangitas pantalan sa kaluwasan o sa kaitas kamaturan. Si Kristo mingon, kung kamo magpabilin sa akong mga pong may bawo kamo sa kamatuuran, mahimo kamong akong tinuod nga mga tinunan. O ang kamatuuran, kaninyo makaluwas. Ang atong tulumanon, ang atong katinawa sa pagtuo, obligated and founded on the fact that we shall always refer to the Word of God, consult with the Word of God, and share with the Word of God. Salamat ato sa atong gamhanang Diyos nga hitagan tag kay gayunan ning atong tulumanon katinawan sa pagtuo dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ni Brad Dudong Lemsuang, instrumento sa CCTN, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ni Arsobispo Jose Serafia Palma nga daghang kay nahimo sa Archdiocese of Cebu. Usana ang iyang pagpaluyo o pagsuporta sa CCTN by live streaming abuta sa ubang nasod, Amerika, sa ubang dapit sa Australia o sa lain-laing dapit sa Pilipinas. Salamat. Salamat sa mga obispo nga may tabang sad ni Archbishop Jose Serafia Palma, sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bilyones nga namasahin sa Mandawi City. Salamat sa tanay Steffi Barino nga mo'y napili nga Pangulo sa gihugpong sa Arsobispo ang Commission on the Laity. Ang mga kapunungan mandated organizations, non-mandated societies, gihugpong sa tuyog tumo nga mahiusang atong mga pagtuon o pagsusi o pagpaambit sa kamaturan si Diyos alang sa kaluwasan. Salamat tayo. Niya magigsunit ang maglangan, niya maning atong mga kauban ron, niya si John Paul Causa sa mga serial sa Catholic Bible Studies, o si Rudy Racasa ang atong nailang tig kusukuso, tig sambog, tig ukay sa mga pulong nga nas kasulatan nga gituan yang nagkasumpake sa kinahanglan og katinaawan og tulay sa kahayag pagpalugdan sa tinuod ay husto.
salamatan ni Brad Rudy Recasa. Huya ito unahon si Brad John Porca. Ito minahon Brad John Porca. Daghang salamat Badsok, mayong adlaw, mayong buntag ug hapon gabi sa atong abot ng Sibya. Nya ato pangumusta sa Binlanda diha nilang Monsignor Casarin sa mabulo si Brad Nulinggo nya labi na dito sa atong aning kuan kini ang Marigondon sakop sa parokya. Labi na sila si Brad Romeo Dano o sa mga kauban dito sila si Brad Cornelio Amit o sa tanan nga nagsunod ani ay kumamanghod sa basak Lapu-Lapu nga nagtan-aw sab na ining live. Ako pa utan na Bradsok diya sa San Juan 19:30 nga mitingaab si Kristo og mingon namatay. Sa ato ba Bradsok ang pasabutan na literal gito si Kristong namatay. Unsa man di ka tinuod Bradsok? Kining maong pangutana. Nga siya may tinubdan kas kinabuhi niya namatay mahinon. Literal gyud ang namatay kay ningaab niya namatay. Unsa man ka tinuod ni Bradsok? Murag dili man na mo itukma nga pagpamahayag sa atong simbahang Katoliko. Sa Catechism of the Catholic Church, Council of Trent, Catechism of the Council of Trent, page 56. Sa English ingon, we can say in the strict sense of the word that God died. Sa stricto nga pagkasulti, makalitok ta pag-ingon nga ang Diyos namatay. Naana sa Catechism, Catholic Catechism, in the Council of Trent. And Council of Trent is a dogmatic council. Nga magkasulti kita sa hugot o sigo nga pamahayag nga ang Diyos namatay. Munang makabasa tani ini magkayon tinuod giday na giday official nga pamahayag sa Iglesia Katolika nga ang Diyos namatay. Pero kung nato nang lahoson pagbasa sa page 57, this truth shall be known, though in the birth of Christ, the suffering of Christ, the resurrection of Christ, in such a manner, they belong to the humanity of Christ, not as God, because as God, He cannot die. So doon na naisumpay ng paingon nga sa hugot nga pagkasulti, makaingon ta nga ang Diyos namatay. May numduman kining kamatuoran nga diha nga si Jesus nagpakatao, gisakit, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mga kahimtang kini siyang pagkatao. Kaya ang Diyos dili man mamatay. Actually, ginganlan ni kanamingon ta nga God died, ginganlan na sa ginganlan of literary parlance of idiom. What is an idiom? Dictionary tells us an idiom is a word or expression. A word which has its ordinary meaning. But aside from that, there is such another meaning aside from ordinary meaning. So, unsa na ng idiom, usa ni kapulong og pamahayag. Nga doon na iyang kaugalingon yung kahulugan. Pero kung kana usa ka idiom, doon ay linain nga kahulugan. Walita ng balay. Ang atong yung ordinaryo nga meanings balay, puyanan na to, our home, our dwelling place. Pero doon ay sinultihan nga pastilan. Do si mamika igsuon, pagabot yun sa among kamanghuran, perting gubuta sa balay. So kanang kasultihan that is an idiom because that panimalay there does not refer to the house or home but really the members of the family in conflict or quarreling with one another. So, mora, that is an idiom. Another idiom ingon ta nga ang tao namatay. Tao ha? Pero nahibaw ta nga ang tao comprises body and soul, spirit. Kung mingon ta nga ang tao namatay, ang tinuray, ang iya naglawas mo namatay. Wa mamatay niyang kalag o espiritu. So that is an idiom. Because
the word tao nga namatay does not refer really the whole composition of man. Only his being human. The nature of being human dies, not his soul, spirit. Idiom na. Muna kung mingon tang ang Diyos namatay, manumdum ta ni Kristo nga siya Diyos og tao nga matuod. May numdum ta ni Jesus nga usa ka second divine person of the Trinity nga siya naghupot og duha ka kinaiya pagka Diyos ug pagkatao. Managmingon tang ang Diyos namatay, wa na magpasabot. The Godhead dies because Godhead is a spirit. Fundamentals Catholic Dogma page 145. We must know this, that the absolute immutability is a kind of characteristic of being God. Immutability, absolute immutability means God cannot be changed. And death is a change from life to cessation of life. God is not subject to that. Muna mabasa na to sa San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Sa 1 Timoteo 6:16, nagingon ng kasulatan, may bawta. Nga ang Diyos mo usa kapag kabao nga bugtong dili mamatay, gamhanan walay katapusan. Kung sa kuno ang Diyos bugtong nga dili mamatay, that is the nature of being God, that is no subject to death, because death is change, death is immutability, and God is enjoying absolute immutability. Therefore really the being God, the ontological God, is not subject to death. Ang Diyos o gayang pagka-Diyos, dili na mamatay. Kaya mamatay na, dili na Diyos. Muna ang gingon sa Biblia. Muna nga sa Juan 12:34, ang Kristo dili mamatay. Yan ang lagi sa 1 Corinto 15:1-3, morning maing balita. Ang mga pulong ni Kristo. Ang iyang pagkabanhaw, ug siya mismo maong maing balita. Ang Kristo namatay. Yeah. Na may ningon nga ang Kristo di mamatay. Diya si usa ka bahin ni San Pablo gisulti nga ang Kristo namatay. Mahusay na when we apply idiom principle. Kasi Kristo siya ang pagka-Diyos ug pagkatao. Ang namatay iyang pagkatao. Kaya di mamatay iyang pagka-Diyos. Mao nang itis dogma of Father de Guzman, referring his profound study, siyang libro Catechism that answers 700 questions. Catechism page 29, written by Father Guzman, Jesuit, page 27. When Jesus redeemed us, He died, but only His human nature that died, because being God cannot die. Si Kristo sa pagpanubos namatay. Pero ang iyang pagkatao mo'y namatay, kang iyang pagka-Diyos di man mamatay. So that is a dogma. Fundamentals Catholic Dogma by Ludwig Oates. No Catholic that can remain Catholic if he defies, if he contradicts the dogma. Ang usa ka Katoliko dili na Katoliko kung iyang gisumag, iyang gisalikway, iyang gisupak ang dogma. And that is the dogma. When Jesus redeemed us, He died on the cross. But only His human nature that died, because His being God cannot die. Page 27, Catechism written by Father Guzman, Jesuit. The title is Catechism Answers 700 Questions. That is the dogma. Muna nga, kanang pangingon Diyon nga, ang Diyos namatay, kinala ato ng sabton dili sa literal nga kahimtang kay di na mamatay ang pagka-Diyos. Because that is spirit. That spirit is not subject to death. Book of Wisdom, chapter 12, verse 1. So muna ato'y katubag sa may pangutanan ni John Burka, ato ni nataas-taas kay
sophisticated mo kayo na punta na. Kaya doon na may mabasa nga, we can say in the strict sense of the word that God died. Makasulti kita sa hugot, sigo nga pagkasulti ang Diyos namatay. Pero gi-explicar man. Kanang iyang pagkatao, iyang kasakit o kamatayo, iyang pagkabanhaw, bahay na sa kahimtang siya pagkatao. Kaya iyang pagka-Diyos, dili mamatay. O yan naman si Brad Rudy Racasa nga itong sabyo kayo nga tig-ukadyang, marami nag-ukadyang pizza sa madyong. Sabiya ka ng saksakon, sagul-sagulon. Paminaw na to si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat Badso o mayang hapon sa tanan natong mga televiewers. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market nila ni Richard Gonzales, Genesis and Veronica Racasa og ni Madam Miri. Ug karon mga kaigsunan dito tas Biblia Badso dinhi sa Salmo 101 Tudling City. No liar will live in my palace. No hypocrite will remain in my presence. Walay bakakon nga makapuyo sa akong palasyo ug walay tigpakaaron ingnon nga magpabilin uban kanako. Salmo 101 Tudling City. Klaro kayo nga kani mga bakakon di gyud ni makapuyo sa palasyo sa Dios. Hasta ning tigpakaaron ingnon dili gyud makauban sa Dios. Sa Kaalam 2:12 sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang mga matarong nga tao walay kapuslanan kundili mga samukan lamang. Busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Kaalam 2:12. Nag-ingon nga ang mga matarong nga tao walay kapuslanan. Unya sa 1 Timoteo 1:15 sa maayong balita Biblia, tinuod angay dawaton ug tuhuan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Hesukristo sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala. Ang iyang luwason ba sa mga sala? Ang mga matarong hinoon, maunoy way kapuslanan. Paliw ko na kung patinawan ni Brito, kuha ba ni magka-kontradiksyon? Salamat kay Brad Rudy Simong mayong kapakutana. Nga kutlo ang Salmo 101 City. Nga ang mga bakakon dili angay makapuyo sa akong palasyo. Ang tigpakaaron ingnon sila angay pagalaglagon. Kanya, supayan siya, naging nga mga matarong, mga tao ni nga nagpuyo nga way kapuslanan. O ato ning puuhon. Mo ba ni Ron? Kaalam 2:12. Kini mga matarong, wani kapuslanan. Ang ngayon nila itong puuhon. Ang importante na, Brad Rudy, ato ning puuhon kay way kapuslanan. Puuhon tani. Nga ato niya naging sunod nga punto miyan ni Jesus. Na kantong ingon nga ang mga matarong way kapuslanan ato ning puuhon kun ato nang tanawon kinsa ning matuhana mao ning mga kaaway sa katarong, mga kaaway sa mga maayo, sakop ni silandong sa pako nga murag kwaknit ni Satanas na naa sa Juan 8:44. Si Satanas mao nga amahan sa tanang kabakakan, amahan sa tanang kabakakan o amahan sa kamatayon. Sa muna nga ang mga soldado, kung mga sundao ni Satanas, mao na ilang ipangita o magkakita ng mga bugoy pareha nila, sagdan nila mga makasasala pareha nila, larga mo diha sa kasa mo. Pero makakita kayo ng matarong, ilang ginang sipungon ang mga kagahuman o kasunuluhan siyawa nga ma-entrap nila, malaang nila kuning tuhana higugmaong kay sapi, saburan ning mga bahandi og bulawan. Kung dali ning maibog og mga ismiringhay, pagkitaon ning mga nindot kay pagkalalik og pagkalilok sa mga batanon pampilungan, mga marmors kayo. Sukarap na, lukapa na. Mo ni style sa mga kauban ni Satanas. Marag sa 1 Korinto 10:12,
gipamangnuan ng mga matarong nga sa inyong pagbarog sa katarong pag-amping mo. Kaya tingalig sa inyong pagbarog kalit na magkalukapa. Kay gibag-ira ni Satanas ug lana ang inyong gitundugan, lana sa mga tintal, na aguroy matupad sa mga batanong, lukapa ka. So magamping kita. Ginagi sa itong mga pagampo kanunay, sa atong Pater Noster quis in Chili, Sanctificator nomentum, yes katapusan, libera nos ab omnibus males. Libera nos ab omnibus males. Tapos ang bahin sa manamo, luwasa kami Ginoo sa tanang kadautan. So kinahanglan ta nga maglikay sa okasyon sa sala, kinahanglan ta magampo kanunay og tanan nga mga paagi, estilo, witik o bitik siyawa. Ibasa ni mo sa Biblia, mailhan na mo. Makita ni mo ang mga bitik o ang mga lingla siyawa. So nga itong pagampo, magkatabang kayo. Nga itong paglikay sa okasyon sa sala, katabang kayo. Nga itong pagbasa sa balang pulong sa Diyos, magkatabang kayo. Kunya, naghibong si Brother Rudy nga, ningon man ng kasulatan, og niya ni Jesus, aron pagluwas magkasasala, ang mga matarong nun po uhon. Siya magkasasala luwason. Ang sumpay niya na, Brother Rudy, naman na sa San Mateo 9:13. Niya ni Jesus, dili pagtawag sa mga tarong, kundi pagpangita sa mga makasasala. Aron napito niya nga makasasala maghinulsol, aron sila iyang pasayloon, aron sila iyang pagalwason. Sa ito na precondition. Before the sinners, the unrighteous man can be subjected to forgiveness and salvation through repentance. Nga maghinulsol na siya. Dili kay direktamente yung sudaghanan ng mga tawas mga nagsugal, nag-away. Padadong tayo sa langit. Hindi mahimo. Hinulsol sa sila. Balik ko sila sa Ginoo. Muning tubag sa pangutana ni Brad Rudy Recasa nga nindot kayo. Yayam tantas panahon na dora ka pangutana, pero mga nindot nga pangutana, Brad Rudy. Ya, atong lantaon ang mga minungdanon kayong mga paibaw. Karon dayon. Ato. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsunya na sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa mga karaang tao, nel volitum nisi precognitum, Latin na lingua. Dili kita makaigugma sa katinuhuan nga watay kasayuran.
dili kita makaigugmag tao nga wa ta masayad ug kahibaw kaniya. Muna minugdanon kayo nga atong pagtuon sa mga pulong sa Dios, pagpaminaw sa mga wali sa mga pare sa simbahan, nga Katoliko, mga laiko, mga lay leaders, mga kaabag, lay ministers, o sa mga Catholic faith defenders nga tuon sa apologetics, enlightenment, and the defense of the holy faith of the Church. Marang niya tao, niya sa itong tupad, diya si Carlo Badenas o sa mga serious Catholic Charismatic youth groups. Niya sa si Brad George Torrefel sa naila na tigpambit o maminaw sa mga pangutana o atake sa simbahang Katoliko, siya nagbaid sa mga matulunanong tubag. Atong unahon sa pagpaminaw si Brad Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok Fernandez o mayong hapon kanimo Bradsok og sa tong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa tong tulamanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok sa dili pa ko mangutana, greetings nako sa tong kauban sa CFD si Brad Michael Cabunilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba o kanimo Brad Herms Luina sa taga Calbayog Samar mayong pagtanaw o sa Mungkura Paroko si Father Antonio Murillo kaniadto mayong hapon nimo Father. Ang akong pangutana Bradsok kinirang concern na sa kuan ni Bradsok bahin na ning giingon sa atong ubang natong mga kauban nato sa pagtuo kining Katoliko Bradsok ba nga moingon man ang ubang Bradsok mga Katoliko ra Bradsok nga igo na kuno nga kita magampo lang ta dito sa balay nga total Ginoo ra man gapoy giampuan. Igo na kuno Bradsok nga kita adto ta mga lagad bisag magampo ra ta diha sa balay dawatonon man din na sa Ginoo Bradsok dili na mistil pa moadto pa sila sa simbahan kay matud pa nila Bradsok kay diha sa simbahan dili man kuno tanan tarong diha ang uban mga libakira Bradsok matud pa nila Bradsok kunya ilang gigamit ni Bradsok ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 6 akong basahan Bradsok nag-ingon dinhi apan ikaw kung ikaw magampo sumulod ka sa imong lawak og sa imong ugsa natakpan ang imong pultahan magampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago ug ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago magatumbas kanimo sa dayag. Kini Bradsok gigamit ni sa uban natong mga Katoliko nga dili na mistil mo adto patag simbahan nga magampo mosimba diha lang kuno ta diha sa balay Bradsok kay total ang Ginoo na may nasayod Bradsok. Palihog ko og pagpatinaw Bradsok kung husto ba ning pagkasultiha Bradsok. Dunay mga higayon nga gitugot na sa Ginoo nga magampo ta manira sa tong mga bintana o pultahan magampo nga maginusara kisulti sa Dios. Usually ang mga dibutos nga mga idaran mga tiguang na ninakay ka makurkurong mo na og sa ilang hagdan kayo mo sila pagampo sud sa palayo sud ba silang pamilya. Pero wa na maglibkas o magkuha sa atong balaanong obligasyon o katungdanan nga musimba ta ipon sa katilingban sa Dios o diya sulod sa templo. Kara ang sugo na si Ginoo. Kung nato basahon ang libro sa mga libro ni Moises Deuteronomio 16:8 nagingon ang Ginoo nga unom ka adlaw gihatag si Dios nga mangita ka trabaho ka aron makakita sa imong pagkaon ug sa imong pamilya. Pero ikapitug adlaw gikan sa imong pagtrabaho dunay balaan nga pagtigom nga imong himuon. Kini mong pagtigom nga imong paghimuon human sa unom ka adlaw ay kapiton pahuway ka. Pagtigom sumalas kabubuton sa Dios. Sa manay buot sabot nga kabubuton sa Dios nga magtigom ug asa man himuon. Kung nato basahon ang 2 Cronikas 29 versikulo 28 ngadto 29 mingon ang Dios. O katilingban ko
magtigom kamo dito sa templo o balay sa Dios. Himuan ninyong pagsimba, o diyas pagsimba, doon ay paghalad, doon ay pag-awit. Nga human niya namang pagsimbang hari mitindog, kauban sa mga tao, niyukbo sa tuman nga pagpasalamat. Sa gihimo nilang pagsimba nga katilingbanon, sulod sa templo sa Diyos. That is an obligation of the community. Katilingban sa Diyos. Mamingon pinagsabag sa lang magsuod sa templo. Katilingban sa Diyos, sumala sa 2 Kronika Solohan 29, versikulo 28 ngatos 29. O dili kay kanara, sidang tugon na sa 2 Kronika City 4, nga sa nahuman paghimo ni Solomon sa balay o templo sa Diyos, ang Diyos nakikita niya ang mingon, Solomon, gipili ko kining mong templo o balay, nga balay sa paghalad, balay sa pagampo. Kung kamo nakaangkon sa katalagman ang inyong mga tanom nga larag, kay walay tubig nga laya, nga matay ang mga hayop, nga matay ang mga tao sa gutom, pagpaubos kamo, kung tigom kamo nining akong templo, kaya mamati ako kaninyo. Sa inyong mga pag-ampog sa inyong pagsimba, ipadala ko ang panalangin, ugwa na'y gutom, kung kamo magmapaubsanon sa pagluhod o paghimo sa inyong pagsimba, nining templo nga akong ipahimo kanimo, Solomon. Sugo gina is Ginoo, nga mo ito tag-templo, yayang ipasalig kung nunay huwaw, gutom, kamatay, iyang bubuan sa daghang mga panalangin nga maghatag kahimsog sa tao inais kamatayon. Sugos Ginoo. Huwag sa bagong tugon. Humanubanhaw si Jesus ang mga tinunan niya mga apostoles, so ang ilang mga tinunan sa magtigom. So sa kadako nga balay, adlaw sa Ginoo, Days Domini nga na sa kinat sila Domingo, gikan na sa Latin nga Dominus, kulugan Ginoo. Tigom ang mga apostoles. Nanira, nagampong, nagsimba sa Ginoo. Sabado ba itong adlaw? Saturday? No. Sunday, the day of the resurrection. Unya mo pakita ang Ginoo sa matag Domingo. Shalom. Peace be with you, my people. Ngayon silang gihimo mo ang pagsimba o pagwali sa mga apostoles, sa mga tinunan. Kada Domingo. Ngayon si San Pablo, yabtan sa kapanahon, daghan kayong mga tao nga naminaw niya, unang adlaw sa simana mihimo siya sa pagtigo, pagsimba, pagtipik-tipik sa tinapay, nga maong santos nga misa sa atong panahon. Adlang Domingo. Kay sa adlang Domingo, naingon si San Pedro sa 1 Pedro 1:3. Naangko na to ang bag-ong kinabuhi. Naangko na to ang paglaom nga dili matarog tungod sa adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. We enjoy and receive the new life. We avail the unmovable hope on the day of Christ's resurrection. Unsa day ang Christ's resurrection, naghatag na itong bagong kinabuhi. Di lang bagong kinabuhi, paglaom nga dili na matarong sa adlaw sa pagkabanhaw. Wa mingon si Jesus sa adlaw Sabado, kay dito pagkuslubnganan, wa pa kumabanhaw. Sa Biyernes dito pagkuslubnganan, Sabado dito pagkuslubnganan. Pero ang Domingo, adlaw sa pagkabanhaw. Ni Jesus nga naghatag og bag-ong kinabuhi kanato, that very resurrection of Christ grants us the new life and the strong and movable hope that we shall have. The day of resurrection, Domingo na. Muna nga katong ipangutana sa atong pinaghigala nga kining igo ng mag-ampo sa balay. Mahimo ta mag-ampo sa balay. Pero
dili na to iwaklib, salindot ang adlaw sa pagkabanhaw, adlaw sa pagsimba. Nga no? Na sa Salmo 119, versikulo 155, Salmo 119, versikulo 155, halayo gyud sa kaluwasan ng mga daotan, kailang gisalikway ang balaod sa Dios, layo nila ang kaluwasan. Balaod mo ko na sa Ginoo. Unong kadlaw, atong ibasa sa Deuteronomio 16:8, unong kadlaw trabaho, kanang kapituhuman sa trabaho, pahulay ka mo, o maghimos bala ang tigong para ni Yahweh ang Diyos. Ato na tumano. Di tamingon nga, tanang adlaw, ang lagos balay. No! It must be communal worship described by the Bible. Katilingban sa Diyos, simba sa templo sa Diyos. Musa dili ta mo likay ni anak kay may saan. Kung nagantos ka mo sa gutom mo huwaw, kainit ng liking yuta, nangamatay ang mga tanom, ligdas ka sa daan o karsada ang mga patayang hayop, o daghang mga tao nangamatay, iuli na ko ang kinabuhi ninyo o ang kaluwasan sa inyong panimuyo. Muna itong tubak sa may pangutanan ni Carlo Badenas, niya arita ni George Torrefel. Dahil salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon ka na itong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers, nga karon na yung nagsunod niya itong programa, ilabi na sa itong mga online viewers. Niya, may ang paglantaw ni Brad Christopher Andrino di Haspaknaan, Mandawi City, o si Brad Vicente Inting Badal. Naglantaw karon niya, di Kalituban, Talipon Buhol, sa itong mga iksoon nga mga liminister. Sa si Brad Angel Coino, Brad Ricardo Ibardo, Dong Raniel Ibardo, o uban pa nga nagalaga dias Kalituban Talipon sa atong parokya o sa atong chapel sa San Roque, chapel sa Kalituban Talipon Buhol. Busok ang akong pangutana Busok, may tungod aning kining interpretation Busok ba kay kasagaran sa halos tanang mga pundok tinuhuan Busok, muklim gyud sila Busok nga ang ilang interpretation, ang ilang pagsabot dias Biblia mao gyud husto. Gani ang mga SDA muklim sila kay matud pa nila gi-eskwelahan yung korona nila, may tugunan ng Daniel sa interpretation sa Daniel, kana sa Revelation, doon na sila yung mga interpretation nga lahi sa ato ang Katoliko Brasok. So ang akong pangutana ni Brasok nga kinsa man gyud ang husto nga interpretation o husto nga hubad sa Biblia nga mao gyud husto nga dili gyud masayop. Nga ikaduha Brasok nga ang New Testament Brasok gikompos ni siya sa 27 ka mga basahon gikan sa Mateo hantod sa pinadayag. Ang pangutana Brasok nganong 27 ra mo gini siya ka mga libro Brasok kini New Testament nganong dili man 28 nya dili sa ni siya 26. Nga ikaduha kung atong basahon ang buhat 13 bersikulo 2 sa 3 Brasok si Bernabe ug si Saulo mga ni San Pablo gipandungan sila sa mga apostoles niya gipalakaw silang misyon dungan gin sila Brasok nya ang pangutana Brasok nganong kag San Pablo o Saulo nganong ang iyang mga sinulat na apil man sa New Testament nya ang kang Bernabe wala maapil nya ikaduha si Andres ug si San Pedro igsuon sila pero kang San Pedro nga sinulat na sa New Testament ang Andres nga igsuon wala maapil. Ako pangutana Brasok kinsa man ang otoridad nga nagbuot niini nga kani ra gyud mga basahon na nga kini siya inspired of God nga kini nilamdagan sa Dios kinsa man nga otoridad Brasok kay halos tanang mga pundok tinuan nga Kristohanon midawat biya sa New Testament nga kini inspired of God. Baliho kog pagpatinaw ani Brasok. Salamat kay Brad George Torrefel. Naghisguta o autoritas sa English authority sa kinat sila autoridad sabihin siya kagahuman ang kagahuman gahom pero dili lang gahom kagahuman gahom sa pag pahunong bagyo gahom na pero kagahuman it means the intangible power and the author of it is God. Kung natong basahon ang daang tugon, ingon ang Ginoo sa 2 Kronikas 20, versikulo 20. Kamong katawhan ko, pamati mo sa akong mga propeta. Listen to my prophets. Paminaw mo sa akong mga propeta. Nga no? Kaya kung maminaw mo sa mga propeta, naminaw mo na ako. Kaya sa numeros 12:6, mingon ang
Diyos, hibaw mo, nga kanang mga propita nga akong gipili, managna na tinuod. Pero kanang mga propita nga akong buwan ako pilia, Deuteronomio 18:22, managna na di matuman, bakak na. Kaya kanang mga propita nga akong gipili, managna, matuman. Kaya akong gipadayag kanila nga akong mensahe, pinagis pananaon, o bisan pinagi sa ilang mga damgo. Nanas numeros 12:6. Pinagi sa mga pananahon o pinagi sa damgo. Akong gipadayag kanilang akong kabubuton, gipadayag ko kanilang akong panutlo. Paminawa sila. So, doon ay silot o di maminaw sa mga propita kanito. Mga prophecy, teaching of Elijah, teaching of Jeremiah, Isaias, uban pa nga propita nga gi-recognize Ginoo. Mausad sa bagong tugon. Juan 15:16 mingon si Jesus, dili kamoy nagpili kanako, ako'y nagpili kaninyo. O kamo akong ipada. O kadtong mga tao nga mangahas pagsupil o pagsukol kaninyo sa pangatarungan, dili mo patuo kana mga tao na nakigaway kaninyo, nagsalikoy na sila kanako o nagsalikoy sa sila sa akong amahan. Piligro kung salikoy ta ni Kristo ang samahan. Kinahanglan maminaw sila kaninyo. Ngano kay sa San Juan 14, 12 nga to sa unahan. Gipada sa kong ama na Holy Spirit, ang Santos nga Espiritu, na puyo tagsa-tagsa, ni puyo sa simbahan. Kung nga sa inyong pagpanudlo tungod sa akong gipadaado na musupil ninyo, kanang mga tawanan nagsalikway sa Espiritu Santo nga naa kaninyo. Dahil lang gisalikway ang Espiritu Santo nga naa kaninyo. Asa mabasa? 1 Tesalonica 4:8. Ang Espiritu Santo naa kaninyo. Kung supilon mo, ang Espiritu Santo mo ilang yaway. Mauna nga, ang simbahan mo ay nagpili. With the guidance of the Holy Spirit, Minay 29, 26, 30 ka libro sa bagong tugon, 27. Ya, 45 sa daang tugon, mga 72 ka libro. So, nganong by cheater mo gud, mo na yung pagbuot sa Ginoo, dito mo lubag sa pagbuot. Ya, si San Juan, ay, si San Pedro, si Andres magsuon, nganong San Pedro na magsinuot gidawat. Si Bernabe, may kayo mo diskurso. Kaya kauban si Saulo na himong San Pablo, nganong San Pablo man nga gidawat, di man kang Bernabe. Kaya muna ikabuton sa Diyos. That is the indwelling power of the authority of God in the apostles. And to make such decision coming from the Holy Spirit. Muna hinungdan nga, di tabi nga, anong, o man libro si, o man suding libro ng Bernabe nga, gilam na sa mga apostoles, the orator, the man with a golden voice, the man which has stronger influence to his listeners. Minaw ka ni Bernabe, mahaugno ka, tingog, mga mensahe, pero ang iyang sinuwat, wag yung sa Biblia, kang Saulo nga na himong San Pablo na suod. Nga naman, kay kabubuton sa Ginoo. Muna nga si San Pablo humbly, any spiritual teachers that come to you, they must respect and accept my writings because my writings do not come from me. They come from God. Yung San Pablo? Yeah. Kung nunay mga magtutudlo mga anahan ninyo, nga dili mo tahod sa akong mga gisuwat, waas na masayod nga kanang akong gisuwat dili na ako, mga lamdag na sa Santos nga Espiritu gikan sa Dios. Nani sa 1 Corinto 15:37. So, muna nga barugan kis Ginoo ang iyang panudlo. Tuhuan gyud. Kay di mo tuo, wala mo dawat. Mo dawat sa Ginoo mismo nagpada. So, mo ni atong kining panumdum sa matag usa na mo
Pagkabutos Ginoo nga mo na libro ni Juan San Pedro si Andres niyang amigo ang suon bagyo masuat pero na sila magkasinahay because charity ang usa ka tinud nga gugma magasalikway sa pagkasinahay magsalikway sa kaligot-got o pagdumot magsalikway sa pagpanaot sa sikataw magsalikway sa pagpataas magsalikway sa pagbutang-butang ang gugma mapausanon og maluluyon. Na nasa 1 Corinto 13:4 nga to sa Jesus. Ug may ka na basahon sa tanang nga politiko ron, may ka na basahon sa mga media men karon and women, may ka na basahon. Basahan ang 1 Corinto 13 niya versikulo 4 nga to sa Jesus. Ang gugma mapaubsanon. Ang gugma maluluyon. Ang gugma dili magpatakag sulti og pagdaot sa sikataw. Ang gugma kanunay masinabuton. Ang gugma kanunay mapasayloon. Pagkanindot na ng gisulti ni San Pablo, makatuon tanan-tanan, inauton ta ang Espiritu Santo. Musuod na to. We can play and engage in politics without killing the personalities and maligning our opponents. Makadiskurso ta, makapadayag ta sa atong gusto pagpapili sa atong ilabanan, pero wa ta tugutis Ginoo pagdag ispadang tayaon aron pagluglog sa kanungkanan, pagbuak sa uos sa atong mga kontra. Dili na literal ha, kanang mga pasipala dili man nilinabayag na apok para man naglinabayag atomik ba mga buto para naghangkay mga matay. So let us prevent that, constrain ourselves. Yabta naman tas panahon atong mga pasalamat sa Ginoo siyang kayo. Siyo sa tagampo para sa malinawan nga piniliay sa Pilipinas ug sa atong mga localities. Ibaw naman ta sa atong mga kaigsunan. Diyos talisay, lipay kay ming talisay nun. Kaya mong mayor si Mayor Samsam Gullias, Mayor Gerald Anthony Gullias Jr. Kikan sa bata hangtod sa tiguang. Bisan unsa mga problema labi na sa panginabuhi, mga sakit, mga kagulanan, tabang ang programa ni Mayor Samsam ang ilan niya action agad. The mayor that cares for us. Para nga iapil na itong ampo ang mga kandidato nga doon ay mga agi o mga magpaluyon ni mga leaders nga doon na daruhan. Doon na mga tanom. Nga kanto magtikad paglasang dugay kaya na mahuman. Arita sa nanay naagi o gos nga naagi doon na mga bunga nga atong naani. Salamat tagbot apuhon. Salamat ko especially particularly ni Brad Dodong Lensoa akong idol sa gila nga mapapsanon nga gifted of healing sa healing ministry o sa enlightened men of the word of God. Pinagi siya mga pagigbuong kauban ni Brad Paul Alema nga atong amigo nga usa ka kanhi ebanghilista sa Saksi ni Jehova gikas pagkabatanon hangtod na ulitaw wali siya sa mga panudlo sa Saksi ni Jehova pero karon naa sa Iglesia Katolika kay nakalawat niya ang katimgas o katamis sa kamatuoran nga mituop siyang kinabuhi kaplaga niya sa Biblia o sa Iglesia Katolika. Yan ang gisabwag sa tuman nga kalipay. Brad Paul Alema. Uban ako si Brad amigo na itong tigsambog, tigsagol o tigsaksak sa Biblia. Si Rudy Rakasa, si June Porca, si Dennis Sabarquez. So niya, tupad ako si George Torrefil o si Brad Badenas, Carlo Badenas. Salamat. Ang Diyos manalangin nato, tagbuta po ning atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon na ko'y balita ninyo dito sa Karkar, doon na bagong radio station FM. Ang DYPE Radio Teofilo, ang mga testimonyo sa mga nangayos, pag-ampo, tabanga sa Diyos, ang testimonyo dito, o gitukon na ni Padre Paking Silva, with all generosity and humility, nagsabwag sa mga pagtulunan, apostolado ni Padre Paking ang
Ministry of Divine Mercy. Doon na mga 3 million members. Visayas, Mindanao, Luzon. Niya pasyunhan na siyang manindot kay mensahe nga makapahunog sa atong kinabuhi, makapalugdang sa hustong baruganan. O pasyunhan sa mga healing prayers, mga pag-ampo para sa pag-ayog sa mga masigiton, daghang kayo na ayo, dahil mga buta, dahil bakul, mga sakit nga cancer. Grabe ang Divine Mercy Apostolate ni Padre Paking Silva, uban sa siyang manghod si Monsignor Dade Silva, na ligdong o mapumsanon nga pare. Salamat. Tagbuta po ng atong tulumanon ng Diyos. Manalangin ka na to. Dies irae